bigyan ako ng reaksyon nito ni itong interview ni Erwin Tulfo sa 1PH. Meron siyang interview dito na tungkol sa pagtakbo niya ng senador ito sa darating na eleksyon, sa midterm election, no? Itong 2025. So meron siyang interview dito kung sa inalok nga daw siya ni Bongbong Marcos sa pagtakbo ng senador para makatulong daw sa administrasyon. So bali dalawang video to na panood ko sa kanya. Dalawang video natin, pakinggan nyo, saka pakinggan natin kung ano ang sinabi nito. Tapos magbigyan lang ako ng reaksyon nito para sa kanyang sinasabi dito sa about dito pa rin sa tungkol sa about pa dito sa impeachment ni Sara Duterte, na sabi niya may mga langilan daw na nagsasabi talaga na i-impeach daw, pero hindi naman daw lahat na mga congressman na nagsabi ng ganon. Meron lang mga ilan-ilan dyan na halimbawa mga 6, tapos may nagsabi na mga 6 sila, umpuk-umpukan. May sa isa doon sa 6, meron nagsabi na halimbawa lang, no, mga 6 sila doon, may nagsabi na i-impeach na natin yan. So una nating pakinggan tong interview niya. Tapos mamaya ibuong buong komento ko nito na bakit ganun ang niya. Ano bang tingin ko kay nito, kay Erwin Tulfo. Tsaka mayroon lang akong sasabihin din dito sa niya na mga sinasabi din niya. Pakinggan natin. Last week when the president called me up, actually pinatawag niya ako, and then he asked me kung willing ako mag-join sa ikang administration lineup. Hindi ko naman mahindian. Sabi ko, yes sir. Sabi niya, okay, baka if you want to join us and you can help the administration, parang that's how he invited me also sa DSWD as secretary. So sabi ko, yes sir. But how do you feel about the other members? Oo, yung composition ng koalisyon. Siguro naman sinala ng Pangulo yun. I believe yung mga kasamahan ko will also do good in the Senate. Mas ika nga, like Tito Soto, veteran na sila dyan, Senator Ping, Senator Pacquiao. So, bale, sila kami, mga magagaling ng mga pinipili nitong Marcos na administration. Si Mayor Abby Binay, naging kongresista din. So, lahat naman may experience na when it comes to legislation, Maricel, Joby. Pero bago ko ipasa sa kanila kung ano ba yung magiging contribution mo dito, ano yung pagtutuunan mo ng pansin? Yung problems pa rin natin sa poverty, Maricel, kasi parang kulang. Actually, naka-align naman yung mga bills na pinail ko ngayon sa Congress, naka-align naman sa programs ng national government, yung poverty alleviation, yung sinasabi ng Pangulo na sabay-sabay na babangon. Kasi meron ng mga nakasalang pero parang kulang pa, Miss Maricel. So, yun yung sabi niya. Sinabihan siya ni PBBM na baka pwede kang tatakbo sa administrasyon para matulungan mo naman ako. Tapos ganoon din daw nung inappoint siya ng cabinet secretary doon sa DSWD, ganoon din daw sinabi. So ano nangyari sa kanya nung pa to siya, DSWD secretary? Nagka-problema rin to, di ba? Sa parang ang problema yata nitong tao na to doon sa yung sa citizenship niya. Di ko lang masyado nakuha talaga yung eksaktong to. Kaya dito siya kaya to di siya na-appoint talaga dito siya na-confirm sa pagiging secretary of sa DSWD. So ganoon naman ang niya, mayroon ang mga pinili daw ni PBBM na kasamahan niya sa magiging kandidato sa Senado. Ito sila ni Nancy Binay, ito sila ni Ping Lacson, Manny Pacquiao, Soto. Ito mga to yun pa rin Di ko lang alam kung sino matino talaga dyan sa kinuha ni Bongbong Marcos, mga kakandidato na yan. Ito, hindi ako boboto nito. Hindi ako boboto nitong Tulfo na to. Tapos mamaya ipaparinig ko sa inyo yung sinasabi niya na bakit isa pa yan sa ayaw ko talagang bumoto nito. Tapos ang pa niya, ayun na naman, meron naka-align na yung mga niyang ginagawang batas na kaugnay pa rin doon sa yung sa mga poverty. Lahat na lang kahirapan talaga ang puhunan nila. Ito na naman, kahirapan na naman.
Sa kahirapan na naman ang ano nila, target nito na matulungan talaga. Lagi na lang yan pag mga kandidato para sa mga mahihirap, pero saan tayo ngayon? Lagi pa rin naghihirap. Kaya wag na tayo magpauto nito sa mga estilo nitong mga pabirte ng mga ginagawa nila. Ano kaya ang ano nito? Ang mga sasabihin pa nilang mga kasinungalingan na sa iba pang mga kandidato. Yang mga kandidato na yan sa administrasyon, bustahan pa. Pagdating ng 2028, watak-watak yan. Ngayon, oo. Unite na naman yan kasi mag-eleksyon eh. Pero pagdating ng panahon yan, watak-watak. Sino ba yan sila ni Lacson? Magkalaban yan sila ni Sila ni Lacson at saka si Bongbong Marcos nung panahon ng eleksyon, nung kandidato sila nung nakarang eleksyon ng presidential. Tapos Soto, ganun din. Isaan sila ngayon? Manny Pacquiao, ganun din. Kalaban sila sa Bongbong Marcos. Saan sila ngayon? Na kay Marcos. Kaya ito mga taong na to, nagbalingbinga na. Bahala na kung anong mga na to sila mga mukha nila to, mukhang sobrang trapo na nga sila, mga na sila. Ito mga binay. Sus. Isa pa tong si Cayetano, andyan din. Bong Revilla. Napakaano nito, itong mga to line up nito, wala akong pipiliin ito. Malamang sa malamang wala akong basura ko to. Di bali kung diabot ko ng 12 senador, basta itong mga to, hindi ko to ibubuto. Akin lang yan. Sa inyo nanood ngayon, itong sa vlog na to, sa inyo na yan, opinion din. O sa inyo na rin kung sinong gusto dyan sa line up na to. Iparinig ko sa inyo isang interview niya na marinig natin niya na doon ako nainis sa kanya. Majority ng Congress when she did that, lalo na yung ito yung pangalawa pangalawang video. Hearing, then she stood up and she refused to take an oath. Sandali lang, ito yung time na to na ayaw mag-oath ni VP Sara sa hearing niya sa sa budget niya sa OVP. Ito yung niya, tinatanong sa mga reporter. Tinanong siya dito kung anong masasabi niya dito daw. Ito yung kaya yung isa kanina dinugtong kasi inimbitahan siya ni BBM na kakandidato siya. So ito yung ayaw ko nito sa interview niya dito. Tuloy natin ha. Or majority ng mga congressmen, women were frustrated and were kind of upset. Parang nabastos daw yung Kongreso. So yung sa impeachment naman, I believe I will just leave that to the Committee on Justice. Ayaw ko naman silang pangunahan. Pero kunyari pa. In reality, medyo maraming nagalit. Maraming congressman ang nainis dahil parang nainsulto nga raw sila. Parang she's taking exception na I will not do that. I will not take an oath. Pero meron kasi kahit yung mga si Pinoy dati, took an oath doon sa Deng Baxia investigation. Ganon din si Pangulong Ramos in the 90s, yung tungkol dyan sa Manila Bay Area, yung tinatawag na yung reclamation. And then si Erap Estrada also took an oath when he faced the Senate. Well, I mean, so a lot of congressmen got angry because of that. But were there impeachment talks to begin with? Because that's what the vice president was alleging, right? She's always said now all of these hearings are just part of a coordinated political attack against her to take her down, that you guys are reading from a script now, that there is a narrative that you're following, etc., etc. So is there merit to what she's saying? I'm not a lawyer actually, pero looking at it right now, right now, yung Committee on Justice will be the one to decide Accent kung Americano. meron bang form substance, meron bang culpable violation of the Constitution kasi kung titignan mo, yung ginawa niya na hindi siya nag-take an oath, is it culpable violation of the Constitution? Pero may mga nagsasabi kasi kami mga kasama na paano naman ito kung during breaks na nag-uusap ang mga congressman, why can't she explain saan napunta yung 125 million na intelligence fund? Yan ang dapat niyang sagutin. Hindi na pa naman niya nasasagot. So I don't know really dito sa Committee on Justice namin kung doon nila titignan yun na how did you spend this? Medyo mabigat yun na hindi mo masagot kung saan mo ginasta yung pondo mo. Pero others are saying na yung merely dahil Nakita ko yung mukha. dahil binastos
Congress, I don't think so. Pero pagdating dun sa spending yung budget mo and then you cannot explain it, then again, that's a different story. Pero that's I will leave that to our Committee on Justice to decide, No, I meant, ladies. Kong Erwin, I meant, is it true that there were always impeachment talks against her? That this is part of May ilan-ilan, to be May honest ilan with daw. you, to be frank with you, after that Hindi naman niya dininay. incident, yung Hindi siya nag-deny. ayaw niyang mag-take ng oath, there were some, pero hindi siya as a whole na tingin ng mga tao na pinagkakaisahan na siya ng mga party leaders. I really don't know kasi when the speaker met with, usually mga ganyan desisyon, lahat ng party leaders pinupulong muna ni Speaker Romualdez. Tulad nung kay Teves, there was a meeting. I was there. I attended that meeting. Pero itong meeting recently by the Speaker with the party leaders, yung pinag-usapan lang nila yung budget, kung zero ba or ibibigay ba, and karamihan nagsabi na bawasan, pero the speaker said like, no, ibigay na lang natin, sundan na lang natin yung binigay ng Congress kay former Vice President Leni Robredo. Tapos yung mga hinihingi niya na extras about social services, pwede niyang ihingi sa DSWD, sa Department of Health. So there were impeachment talks after she refused to Ganun take pala the yun. oath, but Doon na hingiin ni VP before that, were there talks? Sa Because she's been alleging this for DSWD months. tsaka sa Not that I Department know of Health. pag sa mga Ganun break, yun. usually na pag-usapan, nagmi-meet kami doon sa North Lounge or South Lounge, pag mga break, nagko-coffee, may merienda, hindi na pag-uusapan yan eh. Pero itong yung araw na hindi niya nasagot, may mga nagsasabi, pero collectively yung maraming nagsasabi, wala eh, may paisa-isa na kailangan i-impeach yan, pero it doesn't mean to say, pag sa isang table, 6 sila ng mga congressman. Ito yung sinabi pag ko. may sinabi siya gano'n, agree yung 5, hindi naman gano'n. Pero maririnig mo na kailangan nating i-impeach yan. So dito ako kukuha ng iba pang opinion tungkol dito sa sabi niya i-impeach. Nakalimutan yata nito ni Erwin Tulfo na yung kapatid niya, si Wanda Chu, na siguro sa inyo nakapanood na nagiging ni panahon ni Duterte administration, ginawa siyang DOT secretary. Nakalimutan yata nito, tao na to, na involved yung kapatid din niyang isa, si Ben Tulfo, doon sa mga may nangyayari doon sa parang pera din yon, involved sa pera yon, na malaking pera yon napunta sa DOT. Tapos ginawa ng kapatid niya si Wanda, parang pinasok doon sa ni Ben Tulfo. Naging issue rin yon sa panahon ng Duterte administration. So nakalimutan yata nitong mga to na itong mga to, saan to sila dati kumapit ng husto? Duterte administration. Ngayon Marcos na administration na kumapit. Napakabalingbing na mga tao to, mga Tulfo. Although ito sinasabi ko dito na ito, hindi ko to ibubuto. Itong mga Tulfo na to, kung sinong nito, kung sino yung nila, sige, doon sila nagsisip-sip. Dati sobrang sip-sip to sa kay kay Digong. Ang dami nitong mga puri-puri nila dati. Although di naman, magkaiba nga naman si Digong at saka si Sara Duterte ngayon. Magkaiba nga naman yung ang mga issue na ngayon. Pero ito mga to, napansin ko lang kung sino yung presidente, doon sila didikit. Kasi may sarili silang intensyon, interest ba? Kaya yun ang dahilan na ito, hindi ko to ibuboto. Ito, may mga pa siya, may hindi niya naman diretso. Pero may alam siya na magkaroon talaga ng impeachment. Pero sabi ko nga, hindi natin to alam kung kailan to nila gagawin. Pagkatapos ng eleksyon na to, itong eleksyon na to, doon to gagalaw. Mga bagong congressman na nga yan. Tapos yung iba, madali na nila yan makontrol eh. Tapos ito silang mga itong Tulfo na to, Erwin Tulfo. Hanga ako dati dito Pero ngayon, napanood ko tong interview niya. Ngayon, kaya binigyan ko to ng reaction. Sabi ko, bigyan ko to ng reaction kasi. Bigyan ako ng opinion. Lahat na pinapanood ko dito mga video kasi, nagbibigay ko ng opinion. So, sabihin man na tama yung mga sinasabi ko o mali, basta yun ang opinion ko. Kasi ito mga to kasi, nakikita ko to kung saan sila nanggaling din dati. Administrasyon Duterte na pakinabangan nila dati, ang bango nila. Ngayon nawala na yung presidente na yan, di na siya di sa presidente, kay Marcos na naman. Ito sa sunod, ito sila, rambol-rambol to sa sunod kung sino yung magiging presidente, kasi sila ngayon
Kinukuha sila iba-ibang partido. So, magrarambol to sigurado. Hindi naman magtagal yan eh. Ang politika sa atin sa Pilipinas. Hindi magtagal yan. Kaibigan mo to yung eleksyon na to, pagkasunod eleksyon, kaaway na kayo. Kaaway kayo yung eleksyon na itong nakaraan, ngayon kaibigan ito. Pacquiao, di ba? Ayan na, kaibigan na sila. Ping Lacson, ayan na. Ito si Tito Soto. Nandyan na. Itong isa rin to si Cayetano. Andyan na rin. Dapo na. Kasi mapagsamantala talaga to mga to. Mapagsamantala. Villar. Villar na yan. Dyan na naman. Yung bunso yata nila to yung babae na yan. So ito, tandaan natin to, si Erwin Tulfo. Di ko ito ibubuto talaga. Kung ito, nangunguna daw to sa nangunguna daw to sa survey. Sa survey pa naman yan eh. Nangunguna siya. Hindi naman natin masigurado kung mag-number 1 to. Although, manalo siya kasi Tulfo. Ganun naman talaga eh. Kung sino yung mga mga popular, doon ang mananalo. So, expected na natin yun. Pero ito, para sa akin, hindi ko ito ibuboto. Yung ginawa nito na balingbing sobra itong mga politika sa Pilipinas.